At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Designated Survivor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Amring, anong oras na? Ha? Ay, mag-alaw na ng madaling araw, Benito. Naku, bakit mo tinatanong ang oras? Kasi matagal na tayong nagkapusti dito. Wala naman tayong nakikitang gumagala. Lalo na ang mga kabataan. Ay, oo nga. Wala. Kahit isa man na lumabas ng bahay nila ngayon, wala. Ang ibig sabihin niyan sinunod nila ang utos ni Kapitan. Ay, oo, Benito. Naku, kailangan maprotektahan natin ang mga kabataan dahil, naku, sila ang pag-asa ng ating bayan. Tama ka, Ambring. Ha? Maganda yung sinabi mo. Pero may narinig akong kwan. Orihinal na nagsabi niyan. Ay, bakit? Hindi mo alam kung sinong unang nagsabi niyan? Alam ko pero nakalimutan ko lang. Alam ko yan Ambring. Alam ko yan. Teka. Ay, tama! Alam ko na. Di ba yan yung sinabi ni Andres Bonifacio? Ha? Ha? Oh. Nako, nakakatawa ka. Oh, bakit ka tumawa? Ha? Ay, Tinatawanan mo ako, ha, Ambring? Ay, oo. Tinatawanan mo ba ako? kasi, akala ko kasi hindi mo alam. Ha? Pareho pala tayong alam natin. Matalino ka rin pala, katulad ko. Siyempre, matalino rin ako. Mga tanga kayo. Ha? Hindi si Andres Bonifacio ang nagsabi niyan. Ha? Kapitan? Hindi si Andres Bonifacio? Aba, sino nga ba yung kap? Ang sabi niyan na ang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan? Sino pa? Di ang pambansang bayanin natin. Kilala niyo pa ba siya? Ha? Ay, oo, Kap. Kilala ko siya. Ay, sasabihin ko na ba, Kap? Ay, ano ka ba? Ako ang magsasabi. Alam ko yan. Ako, kilala ko yan, Kap. Kilala ko yan. Kung kilala mo, sino ang ating pambansang bayanan? Sino? Si Senador Idol Jubino, Kap. Tanga! Ko, Kap. Mali ba ang sagot ko, Kap? Talagang mali! Ha? Pati pambansang bayanin, hindi mo alam. Oo. Nako, Dr. Jose Rizal! Ha? Ay, naku. Si Manny Pacquiao din sanang sasabihin ko. Buti na lang, naunahan ako ni Benito. Adonis, pinaligaya mo ako sa gabing ito. Ramdam na ramdam ko ang kaligayahan. Sagad na sagad. Hindi mo lang alam, Pining, na inimaadin ko lang si Veronica, ang kapiling ko. Iba talagang kaulayan si Veronica. Hanap-hanapin kita, Veronica. Parang gusto ko bang magtagal dito. Hindi pa ako mabalik sa trabaho ko. Oh, Adonis, bakit hindi ka na makasagot yan? Magpahinga muna tayo para sa 3 pang round. Sasamantalay natin dahil malapit ka nang umalis. Sige pa. Umpisahan na natin ang 3 round, Adonis. Ano? Umpisa na natin kagad. Nako, mamaya na lang, Pining. Matutulog muna tayo. Hindi ko na kaya. Baka magkasakit ako.
Veronica, grabe ka ngayon. Masyada akong dumikaya. Pakiramdam ko nalagpasan ko ng langit. Nadarama kong kaligayahan. Ha? Ganun ba? Oo. Hindi mo lang alam na si Adonis ang inimagine kong katalik ko. Oh, Adonis, bakit hindi ka maalis-alis sa isipan ko? Parang naaamoy ko pa rin ang bango ng hininga mo. Gusto kong ikaw ang makabuntis sa akin. Hindi ang pangit at butiti na asawa kong ito. Veronica, may sinasabi ka ba? Ha? Wala. Sabi ko, pangit ka. Kwan, matulog na tayo. Mamaya na, Veronica. Gusto ko pang isang round eh. Ano? Isang round pa? Nakaapat na tayo. Hindi ko na kaya. Masakit ng... Ang mabuti pa, sa ibang gabi naman. Ayaw ko na. Sige ha. Bukas na ulit ha. Ano? Bukas? Hindi, ayaw ko muna. Magpalipas ka muna ng isang buwan. Ano? Isang buwan? Ang tagal naman yan, Veronica. Hindi ko kaya maghintay ulit ng ganun katagal. Makakasakit ako eh. Basta, ayaw ko na. Ayaw ko na. Bunjing, nasan ka? Bunjing! Nasan ka yung bunjing na yun? Kakain na sana kami. Wala siya. Baka mamaya kapag nauna akong kumain, sabihin niya kukunti ng tinira ko. Teka, parang nandun yata sa isang bakanting kwarto ah. Ano kayang ginagawa niya dun? Sandali lang, lalapit ako. Baka gumagamit na ito ng bawal na gamot. Kapag nahuli kitang gumagamit ng bawal na gamot, ipapahuli kita sa pulis at ipapakulong. Lalapit ako sa pinto ng kwarto na yun. Ha? Teka, iba ito. Parang may kasamang babae yun sa loob. Masilip ko nga. Ang bastos. Nagsasarili pala. Sisipain ko ang pintuan. Aray ko, paring boy! Bakit mo binasan ang pinto? Hindi ka man lang kumatok. Bastos ka, Bunjing. Dito ka pa gumagawa niyan. May hawak ka palang larawan na nasa kwadro. Kaninong larawan niyang pinagpapantasyan mo? Kwan, nakuha ko lang dito sa loob ng kahon. Tingnan ko nga yan. Ha? Bastos ka talaga. Larawan niya ni Lola Insyang nung 18 gulang pa siya. Ha? Si Lola siyang ito? Siya pala ito. Nakakadiri! Anong sasabihin mo sa akin, boy? Susumbatan mo ako dahil hindi ko naibigay ang party mo? Lola Insyang, hindi yan ang sasabihin ko. Kinalimutan ko ng pangyayaring yan. Ano yung sasabihin mo? Sabihin mo na. Dali! May lakad ako ngayon. Ito'y tungkol kay Bunjing. Ha? Bakit si Bunjing? May problema ka ba sa kanya? Lola, nahanap ko siya kagabi dahil gusto kong magsabay na kaming kumain para hindi niya isipin na dinadaya ko siya sa pagkain. Pero may milagro palang ginawa dun sa bakanting kwarto. Aba, anong ginagawa niya? Nag-aadik siya? Ay nako, kailangang ipahuli na natin sa pulis. Gumagamit pala siya ng bawal na gamot? Hindi naman, Lola. Pero, parang kakayang sabihin eh.
Ano bang nakita mo na ginagawa niya, ha? Ano? Lola, yung larawan mo noong 18 years old ka pa lang na nakakwadro, pinagpapantasya niya, pinagparausan. Veronica, ano yung tinitagnan mo sa cellphone mo? Naku, Kap, may nag-post na naman sa social media na nakakasira sa pangalan mo. Ano na naman ang ipinost nila sa social media na yan? Naku, Kap, sabi nila, talagang hindi ka raw marunong mamuno. Ang dami na raw problema na hindi nasusolusyonan. Nako, sinong nag-post dyan at mapapatay ko yan? Hindi nilagay ang pangalan eh. Pangalan ng isang produkto ng sabon ang inilagay sa account. Tapos, ang dami na nang nag-share kaagad. Kailangan ipatrace natin doon sa kilala ni Bayaw yan para malaman natin kung sino siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Marami na akong inayos na problema dito. Alam ko yan, Kap. Alam ko. Pero ayon dito sa nag-post, talagang kailangan ka raw na palitan. Ha? Yung iba naman daw na kandidato ang dapat manalo. Lagi na lang daw ikaw. Nakakasawa ka na raw. Alam ko na kung sino yan. Mapapatay ko siya, Veronica. Mapapatay ko siya, mapapatay ka. Ha? Kap, sino bang hinala mo na gumawa nito? Sino pa? Di ang asong na yan. Umanda siya. Kapag napatunayan kong siya, ang nasa likod ng post na yan, papatayin ko siya, Veronica. Papatayin ko siya! Nakakaya ako. Nakita ko ni Boy na nasasarili. Larawan pala ni Lola siyang yung pinagparausan ko. Kala ko artista. Naku. Maglalasing ako. Ayan. Tumalab na ang alak na ininom ko. Papasok na ako sa bahay. Buti naman. At dumating ka, Bunjay. May importante akong sasabihin sa'yo. Anong sasabihin niyo sa akin, Lola Insyang? Mag-impake ka na ng mga gamit mo. At lumayas ka na sa bahay na ito. Lola Insyang? Problema ninyo sa barangay natin, Kap? Oo, Karen. Hindi ko makasundo talaga ang kagawad asyong na yon. Siya ang sumisira sa akin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ka. Kailangan masolusyonan ang problema sa barangay, Kap. Palapit ng papalapit ang 2025 barangay election. Baka matalo ka kung hindi mo masusolusyonan kaagad ang mga problema. Veronica, ano na ba yung sinabi nilang problema na hindi masolusyonan ni Kap? Ito, Karen. Sabi nila, hindi raw masolusyonan ni Kapitan ang makalat na kapaligiran. Maraming kabataan na nagkalat sa gabi. Pangalawa,
mabilis daw na naman ang pagbaha tuwing umuulan. Pangatlo, kulang daw sa health facilities ang barangay. At ang pang-apat, di raw magagawa ng paraan para mabawasan ng nakawan. At may nambuboso pa. Ganun ba? Sige. May imumungkahi ako, Kap, para masolusyonan ang mga problema yan. Ganito yun, Kap. Makinig kang mabuti. Ano ka mo, boy? Pinalayas ni Aling Insyang si Bunjeng? Oo, kagawad. Nako, kawawa naman siya. Oo, siya sa titira ngayon. May kamag-anak ba siya na pwede niyang tirahan? Ewan ko, kagawad. Bahala na siya sa buhay niya. Bakit? Ano bang kasalanan niya? Bakit siya pinalayas, ha? Nahuli ko siya kasing pinagpaparausan niya yung lumang larawan ni Lola Insyang na Ano? nakakwadro. Nako, pati ba naman si Aling Insyang pinagpapantasahan niya? Oo, kagawad. Naku, baka mamay biglang pasukin ng mga kadalagahan sa kapitbahay. Nako, malabong mangyari naman yan, boy. Kahit ganun si Bunjeng, pihikan naman sa babae yun. Kaya hindi ako naniniwala sa sinabi mo. Puro pangit ang mga dalagang kapitbahay natin eh. Kagawad. Kung ayaw na siyang patirahin dyan, dito ko na lang patitirahin sa bahay para may kasama ko. Oh, Veronica, narinig mo bang lahat ang mungkahi ni Karen kay Kapitan para masolusyonan ang problema sa barangay? Oo, Pining. Magaling talaga si Karen. Maganda ang mga mungkahi niya. Bilib na bilib ako sa kanyang paliwanag. Kailangan kumilos na kaagad si Kapitan, kundi masisira talaga ang pangalan niya. Akalain mong kumakalas na ang mga kagawad niya? Si Kagawad Gusting lang ang kasama lang niya ngayon. Kung kakalas na rin siya, nako, patay si Kapitan, wala nang matitira. Ayaw ko sanang pumurma itong si Karen kay Kapitan. Baka mamay agawin sa akin. Oh, friend, may sinasabi ka ba? Ha? Wala! Bakit? May narinig ka ba? Wala naman, pero nakita ko ang bibig mo na gumalaw na parang nagsasalita ka. Ha? Ay, wala akong sinabi. Sana umalis na itong si Karen para mawala ang agam-agam ko na masusungkit niya sa akin si Kapitan. Nailad ko na sa inyo ang mga problema natin sa barangay. Yan na nga ang mga pangunahing problema, pero hindi mo nasusolusyon ng Kapitan. Di ba, Marasana? Paano ko masusolusyonan? Hindi nyo ako tinutulungan eh. Paano kami tutulong? Sinusolo mo. Gusto mo ikaw lang ang sikat. Nakaw, huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Ginagawa ko lang lahat para magkasundo tayo, pero lagi nyo akong iniiwan. Lagi kayong kumakampi kay Kagawad Asyaw. Paano hindi kami kakampi sa kanya? Ha? Napakasama ng kwali mo. Kung may problema, dadamay mo kami. Pero kapag may grasya, pagtataguan mo kami. Nakaw, Hindi ba? hindi ko kailan ginawa yan sa inyo. Sinungaling ka, Kapitan! Hindi ha. Masyado kang gahaman. Sweetik ka! Sweetik! Asyaw, sinabi mong sweetie ka ka. Mapapatay kitang animal ka, mapapatay kita.
Sige. Subukan mong saktan si Kagawad Asyong kung di ikaw ang papatayin namin ngayon. Ngayon din, Kapitan. Kagawad Asyong! Ano kaya ang kahahantungan ng session na yon? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ng susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Designated Survivor sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!